Mga kababayan, baril. Clear lang natin ha. Yung aking airsoft. Baril. Nakakamatay. Ngayon, alam ko, kapag itutok ko sa ulo ko at kalabitin ko, mamamatay ako. So, itutok ka ba? Para patunayan ko sa inyo na mukhang nakakamatay ngayon. Kailangan ko ba itutok? Ito yung tanong ko sa inyo about dito sa isang tao na sinusubukan ang bagay na ito. I-analyze nyo ang kanyang argumento. Panoorin natin. Okay, ito. Para sa mga bashers. Okay. Sa mga bashers daw niya. Ginawa niyang content. Nakasuot ng uniforme ng sundalo. Unang-una kasi alam kong bawal. Alam mo palang bawal? Bawal. Pero para Alam sa niya mga bawal? bashers gagawin ko. Okay? Wait lang. Oh, eto na. Yan, wow. Ngayon kayo mag-comment sa akin na bawal. Tatanggapin ko. No hurt feelings. Bawal ho. Bawal ho to. Ngayon yung ipasok yung batas na sinasabi niyo. Oh, so alam niya na bawal magsuot ng uniforme, katumbas yon ng tinatawag na stolen valor. May batas dyan na bawal magsusuot ng uniforme kung hindi ka naman member ng isang armed service, kagaya ng Army, Navy, ano yan, PNP. Huwag kang magsuot ng uniforme. Kung plain civilian ka, marami nang nasampulan na nagsusuot ng uniforme. Usurpation of authority ang inabot. So may batas dyan, tungkol dyan. And itong mamang to, sinubukan niya, no? I-prove niya. Alam niya na bawal, pero suotin natin. So parang hinahamon ang kagaya namin na nasa Armed Forces of the Philippines kung papayagan lang namin ang kagaya ng pag-iisip niya na balasubasin niya ang aming uniforme. Tatanggapin ko. Pasok ko ako doon. Bawal ho ito. Bawal. Pangalawang dahilan. Kung ako ho ay naging totoong sundalo, naging totoong pulis, nanigurado yung mga girlfriend nyo. Baka magkagusto sa akin. Kulang ka lang sa pansin. Okay. Bilib na bilib siya. Gwapong-gwapo siya sa sarili niya eh. Pero yun nga. Ito bawal na talaga to. Para sa mga bashers to ha. Para sa mga bashers lang. Okay? Hindi. Salamat na lang kayo. Wala kayong kaagad. Concern din namin yan dahil kami ay member ng Armed Forces of the Philippines, iho. Okay, ito. Para sa mga bashers. Okay? Dalawang... Ito na. Magsuot ulit yung uniforme. Army rin yung short sir. Army rin ha. Okay. Sinubukan mo. Talagang matapang ka pala talaga. Itong army to sir. Sa labas. Kasi i-prove niya na bawal ba talaga. Sige, tingnan natin. Tayo ay Sa loob siya ng kampo. Okay. Ito po. Yung suot ko. Okay. Balbasarado pa. Tingnan natin. Ang sinasabi mo. Ito, may sundalong duty. Okay, tingnan natin. Kung pagbabawalan ako ha, tingnan natin. Yan, may sundalo ron. Tataka ka rin. Anong gustong i-prove nitong damuhan na to? Pagbabawalan ako ha. Para sa ito sir, ginawa ko. Okay. Good afternoon sir. Drama-drama. Ano lang, lakad at napilay. Nalalakad lang. So yung sundalo, Eh, ayan. dinala ko na sa hospital kanina, okay naman. Duty nga. Oo. Kaya masakit eh. Walang pake. Di naman bawal ah. Ito na, army. Army rin yung... So nakita nyo, talagang sinubukan niya. Iho, ang masabi ko lang sa iyo, maswerte ka, walang pake yung sundalo na katabi mo dyan. Ha? Minsan, maraming factors kung bakit hindi ka pinansin. Dahil alam niya na ikaw ay asawa ng isang major ng army. Ganun ba? Ginamit mo yung ranggo ng asawa mo, nagdrama-drama ka dyan, tapos subukan mo, ipakita mo na you are above the law. No one is above the law. At sa pinapakita mo, ay pinuprove mo lamang na basura ang ugali mo. Okay, so yan ay nakaka-offend para sa amin na nasa armed service, kami na nasa serbisyo, dahil nagsusuot kami ng uniforme, inaayos namin pag magsusuot kami ng uniforme, nirerespeto namin ang uniforme at hindi kami nagchichinilas in public kapag kami ay naka-uniforme, kaya na-open kami sa kagaya ng ginagawa mo, damuho ka. Hindi pwede yan. Mas pasalamat ka na wala ako dyan. Kasi kung ako yung andyan sa kampo, kung saan kinalalagyan mo, may kalalagyan ka, hindi pwede yan. At tandaan mo, bilang asawa ng isang sundalo, ng isang opisyal, ang iyong kagawian, ang iyong basurang ugali ay ground para palayasin kayo sa pagtira sa kampo. Tandaan niyo yan. Pwede kayong i-evict sa inyong quarters. At tandaan mo rin
na hindi lang apelyido mo ang dala mo dyan, kundi apelyido ng asawa mo, ng mga anak ninyo. So bilang isang military spouse, malaki ang iyong responsibilidad para respetuhin mo rin yung apelyido mo at saka apelyido ng asawa mo at ng uniforme ng asawa mo. Alam mong bawal, sinubukan mo. Maswerte ka lang, maswerte ka lang. At kung ipagpatuloy mo yan, may kalalagyan ka. Maibik kayo sa inyong quarters. Basurang ugali. Marami na dito sa Port Bonifacio na ibik sa quarters pag basura ang ugali. Kandidato ka dyan. Tandaan mo, merong isa din nagsusuot ng uniforme ng Navy. Mga ilay, Google mo. Nagsinisigaan na yung pulis dahil sinusubukan ng sigaan ng pulis, umabot sa nakipagbarilan sila sa pulis. Patay. Asawa din ng opisyal yon. Kandidato ka doon. Kung ipapatuloy mo yung basura mo ugali, may kalalagyan ka. Kaya ang payo ko sa iyo, alam mo nang bawal, parehas lang din yon sa baril. Huwag mong itutok sa sarili mo. Huwag mong subukan. Dahil tiyak, mayroon kang kalalagyan. So iyan ang matinding aral para sa mga asawa ng sundalo, whether ang asawa niyo ay yung babae sundalo o ikaw ay babae, asawa mo lalaki sundalo, respetuhin ninyo ang serbisyo ng asawa ninyo. Huwag niyong baboyin ang uniforme ng asawa ninyo. Ang asawa ninyo ay suot-suot ang apelyido. Kung ikaw ay lalaki, suot niya ang apelyido mo. At pinupost mo sa social media na binabastos mo yung uniforme at apelyido ng asawa mo. Asawa mo rin. At pinakita mo gaano ka kabastos sa amin na nagsusuot ng minamahal naming uniforme. Alam mo bawal, subukan mo uli.